Kasi unlimited range yun yung jackpot mo. Bali sabi niya, i-deduct niya na lang daw sa sahod ko yung mga sa sobra. Tapos, kanina sabi niya, kahapon kasi is nagluto ako ng meal nila. 3 po tayo. Isang soup, isang side dish, tapos yung main course, parang ganun. Tapos sabi ko nung natapos sila kumain, is kung okay lang ba yung pagkain. Sabi niya, is okay naman. Sabi niya ganun. Tapos kanina, in-open niya sa akin yung off ko. Sabi niya, did you know the off mo bukas? Tapos sabi ko, yes ma'am. Sabi ko, kung need mo ako bukas, willing naman ako wag mag off. Tapos sabi niya, you can take your rest day. Sabi niya, basta ang usapan natin, once in a month, twice ka lang magdi-day off. So, bali, pag nag-day off ako ngayon, for the next 2 weeks, mag-work ako straight yun. Tapos sabi niya, gusto ko rin ma-relax ka. Sabi niya ganun. Basta wag ka masyadong intense. Sabi niya ganun. Relax. Sabi niya. Kasi, ang hyper ko talaga dito sa bahay. Minsan, tumatama na ako sa mga pader-pader pag niliko. Hindi ko pa kasi gamay yung bahay, diba? Ang liit pa. Diba yung nababaga ako? Kala niya, natitense ako sa trabaho. Pero ang dami ko na rin kasi nalinis. Isang linggo ko halos matapos ko na yung buong bahay. Tapos sabi niya, okay lang ba sa'yo yung trabaho mo? Sabi niya sa September, medyo maluwag na daw yung schedule kasi nga yung bata na sa school. Tapos hapon na uuwi, ganun, makakalinis ako ng bahay na maayos. Nakagawa ko yung mga trabaho. Tapos sabi ko, ma'am, okay lang naman po ako sa paglilinis. Sabi ko, ayun po yung favorite part ko sa work ko eh. Kahit saan ako makarating, maglilinis talaga. Gusto ko ginagawa yun. Lalo pag walang nangingialam sa akin. Pero, sabi ko kanina sa kanya, nahirapan lang ako ng konti, ma'am, kay Ashley. Kasi hindi pa siya masyadong tiwala sa akin. Sabi ko, pag andito kayo, ma'am, kasi siya, medyo naughty siya. Pero kapag wala po kayo, naglalaro siya, wala siyang choice eh. Ako talaga yung kalaro niya, ako yung kausap niya, hindi siya umiiyak basta-basta. Tapos ayun, sabi niya, marami pa namang time, magkakasundo rin kayo niyan. Kaya sabi niya, tiwala ako sa'yo, sabi niya gano'n. Kasi nakita niya nga nung unang araw ata, una o pangalawang araw na iniwan niya sa akin yung bata. Naglalaro naman talaga kami. Okay naman siya pag wala yung magulang niya. Pero pag andito na, nag-iinarte. Tapos nung nagkasakit na nga yung bata, nagkaroon siya ng sugat dito, parang mamaso. Tapos ang dami niyang rashes sa katawan. Hindi ko alam kung bakit. Pagdating ko meron na. Lumala ngayon. Tapos nilalagnat siya. Nagdugo pa yung ilong niya. Kaya ayun, sabi ko, medyo takot ako, ma'am, na takot ako kay Ashley na yung iyak ng iyak. Sabi niya kasi, pag umiiyak, hayaan mo lang. Sabi niya, hanggat di siya nasasaktan, hanggat wala siya sa, hindi ka pahamakan yung iniiyakan niya. Kunyari, nagtatantrums lang, hayaan mo lang. Sabi ko kasi, ma'am, natatakot ako, baka magdugo na naman yung ilong. Sabi niya, if ever something happen, update me always. Sabi niya gano'n. Tsaka kung anong kinakain ng bata. Tapos ito, video ko ito sa akin. Hindi ko naman to kailangan. Sabi niya sa akin, kapag may time ka, kung kaya mo, tapusin mo. Pero kung hindi, it's up to you. Sabi niya gano'n. Paraanan mo, i-budget mo yung time mo. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos hindi na siya nagmando. Nagturo na lang siya sa pagluluto. Tapos yung mga do's and don'ts dito sa bahay niya. Tapos ayun, meron dito once a day, twice a day. Tapos yung once a week, twice a week. Pati yung once a month, once a year. Nandito lahat. Yung mga nagawa na ako. Once a month. Tapos ito yung mga arawan.
So far, madali naman. Kasi kung araw-araw mo nilinisan yung bahay, malinis naman talaga eh. Tapos hindi rin siya yung nagaganyan ng ano. Hindi siya. Hindi sila maselan. Ang damit na ginagamit nila, ayun at ayun lang eh. Hindi. Tapos, pwede ako mag-washing nun ng damit ko sa washing nila. Basahan, hand wash talaga syempre. Wala naman kaming manual na washing machine. Basahan yun. Hand wash ko talaga yun. Kahit carry naman, hindi naman siya madumi na may mga putik-putik. Hindi ganun. So far, doon ako sa bata, medyo struggle talaga. Lalo, nung kanina, nagpapakain ako sa kanya. Ayaw niya. Tapos, tinuturuan ako ng nanay ng diskarte. Sabi niya, binilihan kita ng sticker. Sabi mo sa bata, pag sumunod siya sa'yo, bibigyan mo siya sticker. Tapos, ayun. Medyo nauto ko ng onti, pero hindi pa rin talaga sumunod. Kasi masama rin yung pakiramdam ng bata. Kaya gusto niya talaga mama at papa niya lang. Tapos, sabi ni ma'am, about dun sa off ko, sabi ko kasi if ever may malapit na church, gusto ko sana magsimba. Kung hindi man ako pwedeng tumambay dito sa kwarto, sabi ko doon ako makapahinga. Tsaka makapakinig ako ng mga misa, ganun. Tapos sabi niya, if gusto ko daw dito sa kwarto ko, wala daw problema, kahit maghapon ako sa kwarto ko. Tapos sabi niya, lalabas ka ba bukas? Sabi ko, sana ma'am, kasi bibili po ako ng food. Sabi niya, bakit bibili ka ng food? You have food allowance with us. Sabi niya ganun. Pero pwede mo kunin yung mga pang-snacks mo dun sa pang-market na pera. Sabi ko, no need ma'am. Naiyan ako kasi parang off na. Pero mabait, legit mabait. Ang dami ko nababasang may problema sa amo na ginugutom sila or what. Dito hindi. Tapos ang dami mo bigay ng pagkain paggabi. Pag umaga, diskarte ko talaga pagkain ko kasi kami ng bata eh. Lutuan ko yung bata. Syempre, lutuan ko na rin sarili ko. May mga baon pa naman ako galing sa Pinas. Kaso puro noodles yun, tsaka canned goods. Na ano ko ngayon is biscuit sana, mga tinapay, ganyan. So, tinanong ko siya. Sabi ko, ma'am, pwede po ba akong bumili sa labas ng mga food, tapos i-store ko dyan sa cabinet, dun sa, meron kasi akong part ng cabinet na sabi niya, eto dito mo lagay yung mga galing sa Pilipinas na baon mo. Sabi niya, yung part na yan, sa'yo yan. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, ma'am, if ever, pwede po ba akong bumili ng food ko sa labas, tapos i-stock ko dyan. Tapos sabi niya, okay lang naman. Sabi niya ganun. Sabi ko, pwede po ba akong bumili ng itlog ko, tapos magluto pag off ko. O kaya ibang food. Sabi niya, oo, okay lang. Sabi niya, basta kapag day off mo, dapat 8 o'clock, nandito ka na sa bahay. Huwag ka papagabi. Sabi niya ganun. Tsaka pag lalabas ka, nalihin mo yung mga gamit mo na ID o tsaka yung mga papers mo. Sabi niya ganun. Sabi ko, yes ma'am. Tapos sabi ko, ma'am, if ever day off ko, pwede po ba ako mag-shower dito or sa labas ako gagamit ng CR o kaya dun sa clubhouse? Kasi to condominium unit. Siyempre may clubhouse, tapos meron sila nung sa baba. Pwede din yung pwede ka dun, parang nila, amenities, ganun. Tama ba? Ewan ko kung tama yung term ko. Tapos sabi niya, no, kapag uwi mo, pwede ka mag-shower agad. Sabi niya ganun. Huwag ka na sa labas huwag ka na sa labas maligo. Dito na sa bahay. At kung hindi ka malalabas, pwede ka gumamit ng CR. Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi niya, kung sabi ko, paano ma'am yung kasi sa parang, di ba, bago ka pumasok nung entrance nila, bago ka mag-elevator, merong lobby. Meron dong tinatap na card bago ka makapasok. Sabi ko, ma'am, paano yung wala akong card? Sabi niya ganun. Sabi niya, ay, wala yun. Parang lang yun. Pwede mong itap yung octopus mo doon kung nakapangalan sa'yo. Sabi ko, sabi niya, pwede mong itap yung octopus mo doon kung meron ka ng kung meron na daw akong Hong Kong ID.
Kaso wala pa akong Hong Kong ID. Tapos sabi niya, ganito na lang gawin mo. Pag nandiyan ka na sa baba, sabihin mo yung address daw nila. 60th tower. Basta ganun. 60th tower kasi kami. 60th floor. Tapos sabihin niyo yung complete address. Tapos sabihin niya na helper ako dun sa bahay na yon. Tapos kapag di daw ako pinapasok, tawagan ko daw siya agad. Sabi ko, yes ma'am, I will update you. Tapos sabi niya, kung gusto mo pumunta bukas ng Central, kasi sabi ng agency is meron daw dong church or doon sa Wan Chai ba yun? Parang ganun sa agency namin, parang ganun. Sa Central or agency, sa Wan Chai or Central. Kung gusto ko daw pumunta doon bukas, is kailangan kong kung gagamitin ko yung octopus niya, okay lang daw at ilalis na lang daw yon dun sa salary ko at the end of the month. Tapos sabi niya, at kung maliligaw ka, pina-download niya kasi sa akin dati yung MRT na app dito sa Hong Kong. Para siyang app siya ng MRT na makikita mo yung mga bawat station, mga connecting na para makapunta ka sa certain na lugar, ganun. Parang map siya ng railway. So, meron ako nun sa phone ko. Pati yung isa yung sa weather, pinaano niya yun sa akin, download. Tapos may isa pa, hindi ko mabasa masyado, parang Chinese yung pagkasulat. Tapos sabi niya, if ever meron ka mga gustong puntahan at hindi ka pa pamilyar, basta may MRT, hindi ka mawawala, makakauwi ka. Sabi niya ganun sa akin. Hanggat merong MRT station na malapit, makakabalik ka kasi meron kang app sa cellphone mo, doon mo lang natitignan. Sabi niya ganun. Sabi ko, ay oo nga pala ma'am, sabi ko ganun, thank you. Tapos sa thank you lang ako ng thank you sa kanya kasi lahat ba, meron siyang kunyari may suliranin akong ibibigay sa kanya, meron siyang solusyon agad. Tapos parang siya, yung tagapagpayo, syempre siya nakatira dito sa Hong Kong. Basta ang gaan lang ng usap namin kanina. Kung hindi niya ako pag-o-offend bukas, okay lang din naman sa akin kasi pahit yun eh. Sabi niya, if ever you don't want to have day off, if ever you don't want to go outside, you can work and we will pay for you. But I want you to rest tomorrow. Sabi niya ganun. Take time to relax. Sabi niya ganun. And get familiarized daw sa lugar. Sabi niya, pwede daw ako mag-ikot-ikot dyan. Tapos, sabi niya, if ever gusto mo tumbanda sa seaside, maganda rin doon. Sabi niya, may park din yan sa baba. Meron kasi, ang ganda kasi ng view dito sa tapat namin. Malawak na. Ewan ko kung West Philippines ata to. Hindi, China na. Pero, katapat niya yung pinag-aagawang basta parang ganun. Ang ganda ng view dyan. Lalo pag umaga. Tapos, ayun na. So far, okay talaga. Lagi ko lang pinag-pray is makuha ko yung loob ng bata. Hindi ko pa sure kung mapipinish ko to o mapipinish ako sa kalagitnaan. Maliligwak ba? Pero, sobrang thankful ako palagi kay Lord sa napakagandang experience na to. Legit ang Hong Kong masakit sa paa. Kung alam ko lang nagdalasan ako ng rollerblades. Para mag-skate. Ganun na lang ako sa daan. Lalo papunta sa school ng bata, bote. Naisip ko nga dati. Sabi ko, ma'am, paano pag umuulan? Sabi ko, ang kapal pa naman ng sapatos ko. Kasi parang yun eh. Para siyang mga Jordan style. Sabi niya, ano bang gusto mong style ng shoes? Kasi bawal kasi yung chinelas eh. Ayaw ng lola ni Ashley, yung bata. Sabi ko, ma'am, pag nakasahod ako, bibili na lang akong Crocs. Tapos sabi niya, hindi, kaya
anong size ng paa mo? So, hindi ko sinabi. Tapos kinaumagahan nun, ewan ko kung sinukat-sukat nila, kung hinanap nila yung size ng sapatos ko, nakalabas na yung medyas ko dun. Diba, pagpasok mo ng pinto, may mga lagayan na sapatos, kasi bawal ka pumasok nakasapatos, may pamalit ka dapat na tsinelas. Ayun, nakabuyang-yang na yung sapatos ko dun, hinanapatan nila yung size. Tapos, siguro 2 days after, si auntie na yung bumili sa akin ng Crocs na shoes. Panglabas ko yun, tas pang market. Para mas madali din siyang suotin. Tsaka, pag maulan, hindi tayo tihado na, ano mo yun, ang haggard, ang ano kasi, ang hassle ba? Yung mag-MRT ka, mag-commute ka na, basa yung sapatos mo. Sabi ko naman kay ma'am, meron naman ako ma'am extra pang pera. Sabi ko ganun. Bibili na lang ako pag-asahod ko kasi pang food ko sana to. Sabi niya, no, you have to keep it for yourself. Sabi niya. So, ramdam ko, mabait sila. Mabait sa mabait. Kaya inaayos ko rin trabaho ko. Hindi ako nagsiselfone. Hindi ako masyadong makatawag sa bahay. Nasi-check ko lang sila mama, si papa tsaka si Kurt sa CCTV lang. Tapos paminsan-minsan voice message ganun. Pero yung tawag talaga sa 8 days ko dito, parang isang beses pa lang ako nakatawag sa anak ko. Mga tawag hindi ko masagot, puro voicemail lang. Pero okay lang naman yun. Ang mahalaga ay safe sila, safe ako. Tapos ngayon ang priority is alagaan ang sarili habang nagtatrabaho, kasi hirap magkasakit. Pagdating ko dito, nagkaubot sipon ako, siguro kasi umalis kami ng Pilipinas, maulan. Tapos pagdating namin dito, hinabol kami ng ulan. Pagkababa namin ng Hong Kong, pupunta kami agency. Pagpunta namin ng agency, ayun, naglakad na kami ng sinundo kami ng taga-agency. Tapos tuloy-tuloy na lakaran na yun. Dala namin yung maleta namin, dala namin yung mga luggage namin. Punta-punta kami sa iba-ibang lakaran para sa Hong Kong ID, sa medical. Pagbaba mo dito, sasaba ka agad sa medical sa pagkuha ng ID mo bago ka bumalik sa agency para mag-antay ng sundo ng employer mo. Ngarag talaga. Kaya kung baguhan ka at pupunta ka dito, better na magdala ka ng maliit na lang, yung small o kaya medium size lang na maleta, yung ganun. Tsaka yung maayos, yung matibay. Kasi yung isang kasabayan ko, nasiraan siya ng maleta. Ang hassle, diba? O kaya kung dala mo yung sako bag, yung wala kang maleta, yung mga bag lang na dibidbit. Naku, Diyos ko, kawawa ka pag dala mo. So, maganda ang Hong Kong. Batas ang batas niya. Maayos ang palakad. Sana tumagal ako dito. Sana matapos ko yung 2 years. Sana makaipon. Pero kung hindi man loobin yun, makatungtong lang dito, sobrang life-changing na yun answered prayer na, sabi ko nga nung nakaraan, diba? At ayun lang. I know someday papanoorin ko yung sarili ko na nagaganto-ganto. Makakalimutin kasi akong tao. Tapos dito ang daming dapat tandaan, dapat ganito, dapat ganyan. Hindi yun lahat pumapasok sa isip ko, marami na akong nakalimutan. Kaya alam ko, itong mga pinagdadaanan ko at kinikwento ko ngayon, makakalimutan ko rin balang araw. So better keep it this way, to preserve na rin yung moment. At yun lang, sana maging maayos ang day off ko bukas. Good night.